Sa loob pa lang naman ng bahay ni Kuya, I would rate our friendship 10 talaga. Wow. Perfect. Bianca. Then again, di natin yun masyado i-give. 9.5. Oy, okay. At mag-i-improve ng mag-i-improve pa talaga, no? Grabe. Now that nandito na kayo sa outside world, let's say you're about to do a project together. Ano yung mga naiisip nyo na parang sana gawin natin to together na project? Whether it's a movie or a series, ganyan. Anong genre, ganyan? Ako siguro, I'd really want to do a rom-com film or series. Like, siguro we can, something na medyo malapit sa kung ano talaga tayo. Or it's also nice to explore siguro on different genres. We can do drama or I'd love to see him play as an OA. Oh, wow. Yung kakaibang Dustin yung makikita natin. Tapos ako naman yung nonchalant. Parang ang hirap Parang yan. amats yun. Parang gusto ko yun. Like switch roles. Diba? Dustin, maganda nga yun. Yung ako yung OA tsaka nonchalant since feeling ko magiging bago nga siya sa mata ng tao. Yes. Yeah, kasi iba yung totoong personality namin sa magiging ganong project. So, grabe. And nakakatuwa na seeing them happy dito sa outside world, no? Considering na grabe yung naging journey nyo. Sabi nga ni Bianca kanina, roller coaster. Ang daming mga ups and downs na experience nyo sa loob. Para sa inyo, with all those experience, ano yung best learning na natutunan nyo sa bahay ni Kuya? best learning. Listen, you pay monthly fees for a streaming app and a music app and Ako, ang dami ko kasi natutunan talaga. I can go on and on and on. Kaya feeling ko bawat interview nag-iiba rin talaga. Oo, kasi nauhahatakbo kada ano eh, no? Oo, pero siguro two of them, number one would really be patience. Not just with others, pero sa sarili ko and sa growth ko. Na noon kasi sobrang atat na atat ako na mag-grow, na gusto ko overnight. But then I realized na hindi siya ganun. It takes time. Process. It's really a process. Other than that, one thing I really learned is paninindigan. Paninindigan sa lahat ng mga salitang nabitawan ko at sa lahat ng mga actions ko. And for me to carry that on and just become a better version of myself from all those words. Yan. For me, siguro, madami din. Sobrang iba-iba rin sagot ko sa mga interviews. Pero ngayon, ang pumasok sa utak ko ay appreciate small things in life. Yun yung natutunan ko during my siguro stay sa PBB. Kasi, again, kami, challenged kami sa bahay ni Kuya with what we have. Limited kami doon sa bahay ko. Wala kaming phones, yung food namin limited. And, ayun, na-appreciate ko yung maliliit na bagay talaga na makontento. Ganda nun. Yeah. Kumbaga mas natuto kang pahalagahan yung lahat ng nangyayari sa paligid talaga, no? Pero syempre, no, sa likod ng, kumbaga, napakaraming pagmamahal na natatanggap nyo, meron din mga ibang tao na, kumbaga, hindi naiintindihan yung mga nangyayari sa inyong dalawa. Ano yung message nyo sa mga taong ito? Siguro, kung saan kayo masaya at kontento, you do you. Basta kami, alam po namin kung ano yung totoo sa hindi. Dustin, ikaw, message sa mga taong, alam mo yon, may mga taliwas na perspective sa mga ginagawa niyo. Ano ba? Wala akong sabi. Siguro, try to spread love na lang. Totoo. And, siguro, gets ko naman din na kanya-kanya sila ng mga biases or gusto. And, wala akong problema doon. Naiintindihan ko yun. So, ako, tinatry ko na lang na tingnan talaga yung positive side. And, yeah, siguro, yun lang, masasabi ko lang siguro take it easy lang rin, lalo na kay Bianca, of course. Yun lang. Always looking on the brighter side talaga. Yeah. And spreading love and kindness, yun ang mahalaga talaga. Nung nakaraan na pagpasok ng mga
house challenger. Talagang niyanig ang loob ng bahay ni Kuya. Kanya-kanya silang mga pasabog na statement. Ano yung naramdaman nyo when you entered that room, seeing them all together? Grabe yun. Honestly, sobrang kinabahan ako. Not because of them, because I really didn't want to snap. Because for me, kapag nag-snap ka, dun ka matatalo eh. So, para sa akin, apakalaking tulong po talaga ni Dustin nun. Kasi kilala ko yung sarili ko, but he was really there all throughout and was really keeping me steady, keeping my feet on the ground. So, actually, I haven't thanked him for that. Thank you pala. Thank you for that. Malaking bagay yun. Dustin, ikaw? Ako, honestly, wala kasi akong idea sa magiging challenger, ano yung setup. So, sila pinag-uusapan nila prior, pero ako, sabi ko, basta ako, tatayo lang ako doon, paprotektahan ko yung duo ko, si Bianca, of course. At nung pagpasok ko, ewan ko, nakasmile ata ako pagpasok ko, seeing all of them made me really happy. Pero nagulat din ako na ganun pala yung magiging Ganong challenge. level talaga, di ba? So, nakatulong na lang rin na wala akong alam siguro kung ano yung... Oo. Yeah. You became the genuine version of yourself talaga, Yeah, di ba? parang... Eto, para sa inyo, ano yung pinaka masasabi nyo na pinaka pinagpapasalamat nyo sa buong journey nyo sa loob ng bahay ni Kuya? And if meron man, ano yung pinaka pinagsisisihan yung nagawa nyo? Ako, sinabi ko po to the night that we got evicted, pero sobrang laki po ng utang ng loob ko kay Kuya and sa housemates because that house really healed me in so many different aspects. So that's something that I will forever be grateful for. If may pinagsisisihan po ako, wala. Because I feel like kung hindi po nangyari lahat nangyari, then there wouldn't be any growth in the first place. So, ayun, for everything that happened, I'll always be grateful. Yeah. Dustin, ikaw? Ako naman, siguro pinapasalamatan ko kay Big Brother or sa lahat ng bumubuo ng PBB ay yung mga learnings, of course, na natutunan ko. It really made me a better person. Ang dami kong ups and downs. Ang dami kong pagsubok na experience. Talagang sinubok talaga ako as a person. Before coming in, akala ko okay na yung for example, yung patience ko. Yes. Pero iba talaga, na-test talaga. And ngayon, mas siguro dumoble or tumliplay yung lahat. Mas na-appreciate ko yung mga bagay. At siguro mas naging understanding ako. Mas gabi na ako mag-love sa family ko. Madami talaga akong So, yun yung pinapasalamatan ko. And for regrets naman, siguro na nire-regret ko yung mga times na natutulog ako sa bahay ni Kuya. Bakit? Kasi ngayon, nami-miss ko na doon. Gusto ko nang bumalik. Oh. Parang sana hindi na lang ako natulog ng mga panahon na yun. Kasi sayang yung oras pala. Sana nakipaglaro na lang ako. O kwentuhan. So, yun lang yung mababaw na regrets ko. More time to bond sana. Sana, no? Oo. Pero ito, para sa inyo, how will you describe yourself before entering the PBB house kumpara sa ngayon paglabas niya ng bahay ni Kuya? Grabe, ako di ko alam kung sobrang dramatic na to, pero sobrang baba kasi ng tingin ko sa sarili ko before coming in. And then now, grabe, na-realize ko talaga that I deserve to love myself the same way that other people see me. So, ayun. Dustin, ikaw. Before and after na nandito sa outside world. Ako, before coming in, wala talaga akong dream para sa sarili ko or para sa career ko. Wala akong na-imagine na magiging... Hindi ko nakikita yung sarili ko. Hindi ko napipicture out kung ano ako 2 years from now. So, after PBB, nakabuo talaga ako ng pangarap para sa sarili